Isang Dutch missionary sa lalawigan ng Pampanga ang pinaslang matapos siyang pagnakawan naman ng mahigit 1 milyong pisong pondo ng isang non-government organization o NGO. Meron namang hinala na ang krimen ay may kinalaman sa pagkontra ng biktima sa pagmimina. Nakatutok si Jamsi Sante. Sa CCTV footage na ito na inilabas ng grupong alyansa ng mga magbubukid sa gitnang Luzon, makikita ang pagpasok ng sinakyang pickup ng Dutch missionary na si William Geertman sa isang subdivision sa San Fernando, Pampanga noong Martes. Ilang sandali lang, sumunod ang isang pulang kotse at may nakakita na bumaba mula sa pulang kotse ang 2 armadong lalaki. Pinasok daw ng mga ito ang headquarters ng grupong Alay Bayan Luzon Incorporated kung saan executive director ang 67 gulang na Dutch national. Kinuha raw ang bag ni Geertman na naglalaman ng 1.2 million pesos na para sana sa mga proyekto ng organisasyon. Pinaluhod daw ng mga lalaki si Geertman, saka binaril sa likod na agad niyang ikinamatay. Bago bumaba yun, galit na galit nung 2 gunman eh. Nagbumo sila. Kaya nabigla ako nung pagtingin ko, nakatutok agad sa akin ng isang baril. Akala ko ipuputok. Pero hindi mo pala pinutok. Tumakbo lang ako tapos siya agad nung sinundan talaga. Hanggang siya hanggang nung bariling siya. Sumakay daw ang 2 gunmen sa isang motorsiklong nakaabang sa kanto. Makikita nga sa CCTV ng gate ng subdivision na ilang sandali matapos lumabas ang pulang kotse ay lumabas naman ng isang motorsiklo na sakay ang 3 lalaki. Ang 2 nasa likod na walang takipang mukha ang pinaniniwala ang gunmen. May kinalaman daw sa advokasya ng biktima ang krimen. Nandun yung advocacy ng mismong Alay Bayan Incorporated kaugnay sa issue ng anti-mining, sa climate change, at gayon din yung mga programs nila tungkol sa disaster preparedness training. Bago nangyari yung pagpapaslang sa kanya, mayroon na nararamdaman yung mga staff namin sa ABI. Hindi pa niro-rule out yung involvement ng military. Ang malinaw sa atin ngayon, mahirap na i-conclude ng pulis at magkaroon ng parang padaskol-daskol na konklusyon na ito ay simpleng robbery with homicide lamang. Tinawag namang irresponsible ng AFP ang pahayag ng bayan, lalo't ang extrajudicial killing daw ay hindi gawain ng mga sundalo. Nakarating na rin sa embahada ng the Netherlands ang insidente. At nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa pamilya ng biktima. Ayon sa binuong Special Investigation Task Group ng Pampanga Police, posible nga raw may kinalaman sa advokasya ni Geertman ang pamamaslang. Pero sa ngayon daw, tila pagnanakaw ang pangunahing motibo. Kasi kung talagang sabihin nating intention talaga na yun ang gawin sa kanya, pwede siyang binaril sa ulo at hindi lang isang putok ang ginawa sa kanya. Imagine itong sinasabi, 2 suspect yung lumapit sa kanya na parehong armado. Pero isa lang ang pumutok. Inalam na raw ng task group mula sa LTO kung sinong may-ari ng pulang kotse para matukoy ang pagkakakilanlan sa mga suspect. Jamsi Sante, nakatutok, 24 oras.